Alright, mga kababayan, mga kaibigan at mga katokis. Welcome back muli dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga may init na usaping balitang politika sa ating bansa. So mainit pa rin dyan mga kababayan itong mga Duterte, no? Kasi yung kanilang patriarch nandun po sa ICC. Hopefully, nakita na ni Midildea si Digong doon sa ICC. Nandyan lang yan, no? Ayaw lang sigurong ipaalam sa kanya kasi hindi naman siya immediate family member, no? Ayun lang po yung aking opinion. Kasi sabi niya nawawala daw si Digong eh. At ganun din po mga kababayan, ito talaga. Itong mga Duterte supporters, mga diehard supporters, mga tanga at bobo, mga talipandas, no? At mga vloggers patuloy pong gumagawa ng fake news, no? Ang dami ko pong napanood na mga videos na kung saan may mga rally daw di umano na sumusuporta sa Duterte, yung pala nadidibang sila mga kababayan. Biruin nyo, pati yung rally sa support sa Ukraine, nakita po yung Ukraine flag yun ang mali nila, hindi nila na-edit. Basta no? Kinuha nila yung video tapos pinalitan yung audio, sumisigaw ng Duterte. Pero yung pala, yun ay suporta sa Ukraine. Mga bobo, mga talipandas. Yung iba naman, mga kababayan, concert. Concert sa ibang bansa, pero papalitan na lang audio. Pero huling-huli, pag ginugol mo o kaya binerify mo sa Google search, hindi pala yun rally kay Duterte. Ibig sabihin, mga mandarambong talaga ang mga gago, no? Mga manloloko, manang-mana lang sa amo nilang mga Duterte, mga hinayupak. Ano pa? Si NBI Director Jaime Santiago, galit na galit po. Meron po siya diyan na interview na kung saan pinabubulaanan niya na hold daw. Na-hold di umano ang ating First Lady Lisa Araneta Marcos sa LA. Kasi nagpunta po dito si Ninang Lisa. No, meron po siyang mga inatinang event sa LA, sa Florida, no, diyan po sa Miami. Pero nakabalik na po ng Pilipinas ang mahal na First Lady. At ayan po ay kinumpirma ng USEC ng PCO na si Attorney Claire Castro. Ito talagang mga talipandas, mga vloggers, bobot tanga na mga Duterte minions, no? Patuloy po silang nagsisiwalat ng fake news, no? Pati yung isa nilang presidential candidate diyan na si Attorney Lambino, kinastigo po ni Representative J. Kong Hun ng 1st District ng Zambales at ni Manila Representative Junicio Jr. na nagpapakalat ng fake news. Ano yung sinabi ni Attorney Lambino sa kanyang live? Na nagbigay na daw ng TRO, no, inaprubahan daw yung hinihinging TRO nila Bato at nila Torion. Hindi naman po abogadong naturingan pero nagpapakalat ng fake news, no? Naturingang abogado dapat maging matuwid. Hindi po nanloloko po sila, dapat masanction po yan. Ano ang sabi ni NBI Director Santiago sa mga nagpapakalat ng fake news? Huwag kayong magtaka o magulat kung kayo po ay dinampot na. Kasi marami na po silang nakasuhan at ngayon iniimbestigahan ng mga nagpapakalat ng fake news. Napakadelikado ng ginagawa nyo mga kababayan, no? Mga ano kayo dahil lang sa sobrang pagkabulag nyo sa mga Duterte, no? Na pinapaboran nyo ang isang mamamatay tao at mandarambong manloloko, no? Gagawa kayo ng mga maling mga balita, mga disinformation. So, kay NBI Director Jaime Santiago, galingan nyo po. Hulihin nyo po yan, makipag-coordinate kayo sa DICT o sa anumang cyber legal expert po dyan, no? Para mahuli tong mga talipandas na ito ng mga nagpapakalat ng fake news. Okay? So, ganun din po mga kababayan, no? Sinabi rin ni NBI Director Jaime Santiago na kanila pong pinag-iisipan na kasuhan ng inciting to sedition yung puganteng si
Harry Roque. Kung maalala nyo, after po na dalhin ng Interpol si Digong sa Dahig dyan sa ICC, si Harry Roque ay nag-live sa kanyang social media account na kung saan ang tapang-tapang niya, nananawagan po siya ng EDSA Revolution. Hinihikayat niya po ang mga nasa Pilipinas na mga supporter ng mga demonyong Duterte na pumunta po sa kalsada dyan sa EDSA at simulan na. So ibig sabihin, naghihikayat ka ng kaguluhan. Gusto mong pabagsakin ang pamalaang Marcos. You are inciting to sedition. Walang hiya ka, Roque. Wala ka sa Pilipinas. Napakaduwag mo. Tapos ang lakas ng loob mo na manghikayat, ipagsigawan na lumabas ang mga tao, ha? At ibigay ang suporta sa isang taong siya na mismo ang umamin ng kanyang mga pagkakamali. Bakit ko nasabing inamin ni Digong? Di ba sa Quadcom hearing, nung umaten siya, inamin niya. O tapos ina-anticipate niya na nga ang ICC, siya na nga ang nagmamalaki. Na come on, get me. Baka mamatay na siya, hindi pa siya na iimbestigan. O ngayon, anong inangak-ngak ninyo? Yung leader nyo nga tinanggap na ang kanyang kapalaran. Tapos kayo, ikaw Roque na wala ka sa bansang Pilipinas, naghihikayat ka sa mga tao na manggulo, guluhin ang pamumuhay ng tao sa Pilipinas, guluhin ang ekonomiya, ibagsak ang gobyernong ito para maupo si Pusit, na isa rin, natiwali, na walang kinikilalang batas, sila ang batas, yung bang gusto nyo, maghari-harian kayo? No way! Diba? O ayan, no? Ito po, panoorin niyo yung video sa UNTV. Inciting to sedition, inaaya niya ang ating mamamayan na mag-go out and mag-people power. Laking kabalbalan yan. Inciting to sedition. Ito ang posibleng isang pangreklamo ng National Bureau of Investigation laban kay dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, dahil ito sa panawagan ni Roque sa publiko na magsagawa ng kilos protesta. Sana malinawan ng isip ng ating mga kababayan na itong mga ganitong klaseng tao, hindi sila leader, pero nakakagalit na magtatawag ng people power pero siya mismo nagtatago. Ano ba? Kung matapang ka, labas ka dito, alika. Ayon pa sa direktor ng NBI, hindi dapat anya magkagulo dahil gumagana naman anya ang justice system sa bansa. Our Supreme Court, our judicial system is functioning. They have all the remedies. Gawin nila yan. Pero wag nang magtatawag ng people power, people power. Hindi malulutas ang problema sa marahas na pamamaraan. Wala pang binibigay na tugon patungkol dito si Attorney Harry Roque. O di ba mga kababayan, galit po si NBI Director Jaime Santiago. No? Kung ako, ko lang po Director Jaime Santiago, ituloy nyo po yan. Para pag sakaling bumalik si Roque sa Pilipinas, talaga pong na siya, mahuhuli siya. At pag kinasuhan nyo siya ngayon, ibigay nyo yan sa Interpol. Dahil tinulungan natin ng Interpol, o ngayon hanapin nila si Roque. Ipa-red notice nyo, ipa-wanted nyo si Roque kasi may kaso siya sa Pilipinas. Aside doon sa mga Pogo-related na cases, alam ko kinasuhan yan ng human trafficking. Di po ba? Ang tapang mo, Roque, na maghikayat, na mag-EDSA Revolution. Gusto mo magkaroon ng revolusyon sa bansang Pilipinas? Wala ka nga. Ikaw nga takbuhin Sino ka para sundin ng mga tao? Diyan sa bunganga mo na wala ka nga sa Pilipinas? Kung gusto mo mag-EDSA Revolution sila, ikaw ang magsimula dun sa Pilipinas, umuwi ka kung talagang matapang ka, gunggong. Namo, Roque, namo. NBI Director. Sige, kasuhan nyo po yan. Gago yan Tapang-tapangan Tapos pag nangyari na yung gusto nila saka uuwi ng Pilipinas, magmamalaki. Gunggong. Duwag ka, Roque, namo. O now, pasok naman tayo kay General Torre, itong magiting na CIDG chief, no? Doon po sa naganap na sa Villamor Air Base, habang nandoon po sa kwarto si Digong, pinapaliburan ng mga men in
men and women in uniform. Nakaupo nga siya sa trono eh. Sabi nga ni Nicolas Torres, swerte pa nga ni Digong eh. Yung inuupuan niya noon, hindi yung para sa ordinaryong mamamayan. Para po upuan po yun ng presidente. Eh hindi naman na siya presidente. Oo nga no. Nakita niyo yung upuan niya, diba? Parang upuan ng mga dato-dato na mga sa Saudi, di ba? Ang ganda-ganda. Biro mo, binigyan ka pa ng kortesiya, Digong. Ginalang ka, binasahan ka ng yung Miranda rights mo, may warrant of arrest ka. E paano yung mga tinumba ng mga kapulisan mo? Di ba sila walang arrest warrant, walang Miranda rights, basta tinutukan, binaril ng bala. O, ikaw, buhay pa, sila, wala na, abo na. Di ba napakaswerte mo nga eh. Tapos sasabihin ng mga alipores mo, hindi ka binigyan ng karampatang human rights, tang ina. Di ba? O pasensya naman. O si General Torre may siniwalat po. Ang dami pa lang nangyari doon. Na event na hindi pinakita talaga. Nandoon, nagkasagutan sila ni Medel Dia. Pinusasan niya si Medel Dia. Tapos nandun din yung mag-inang mga yung second, yung common law wife ni Digong at yung si Build, no? Build. Ha? Na anak ni Digong, yung isang babae. Putang ina talaga mga kababayan. Nananakit yung mag-ina. O, di ba mga arrogant at violente? Isiniwalat po ni General Torre yung mga bagay na yun. Ha? Ngayon, isa pang matinding isiniwalat ni General Torre, no, nabasa ko po sa ABS-CBN article, ayan po. Nag-threat si Digong kay General Torre. Ano po ang sabi ni Digong? Babalikan ka ng mga anak ko. Magretiro ka man o hindi, babalikan daw. Ibig sabihin, maghihiganti ang mga anak ni Digong kay General Torre. Siguro inaayos lang nila ito yung dyan sa ICC. Pero baka naman may sumusulong na dyan. Remember, si Sara Duterte merong hitman. May mga hitman sila. 'Di ba si Mato Bato nga, 'di ba hitman nila? Si Las Cañas hitman nila, turn witness. Oh, maraming hitman ang mga Duterte. No? Inamin po ni General Torre, sabi niya, tinreten ako ni Digong. Sinabi sa akin, babalikan ka ng mga anak ko o ng kamag-anak ko, magretiro ka man o hindi. 'Di ba? Antinding threat nun mga kababayan. Kaya General Torre, ayan, binantaan ka na. Siguro, maski na hindi ka bantaan ni Digong that time, yun na lang kay Quiboloy, yung ginawa mo. Ang dalawang paa mo, baka nasa hukay na sa kanila. Nakaprepare na yung hukay mo sa kanila. Kaya mag-iingat ka. No? Lagi kang humingi ng tulong sa Diyos na ikaw ay ingatan. No? Mamaya, hindi mo alam, di ba? Maraming mga panatiko si Digong na mga lunatic. Oo. Di ba yung isa nga dyan, yung sa Polish grandfathers, sino yun? Oo, yung ang yabang-yabang. Hanggang ngayon lahat ng sinabi niya, hindi nagkatotoo. Puro kasinungalingan, puro kayabangan. Kaya General Torre, ingatan mo sarili mo, pati ang pamilya mo. Ha? Kung maaari, itago mo muna ang pamilya mo. Kasi hindi ka titigilan ng Duterte. Sasabihin nila, vengeance is ours. Ginago mo kami. Lalong-lalo na yung mga kojik na yan. Ha? Yung mga panatiko ni Quiboloy. Yung mga lunatic na followers nila. Nako, General Torre. Kaawaan ka ng Diyos. Ingatan ka, no? Hopefully, may sa anting-anting ka. Dapat dala mo yung ano ni Harry Potter. Ha? Oh, General Torre, lagi kang mag-iingat. Always watch your six. Ha? Mamaya, kailangan sumakay ka sa bulletproof na sasakyan dahil antindi ng ginawa mo. Mag-best friend, giniba mo. Oo, giniba mo sila. Walang pastor, walang son of God, walang dating presidente, walang dating mayor, walang dating drug lords. Tinumba lahat ni Torre. Ibig po sabihin tinumba, hinuli niya po. Ginamitan niya ng rule of law. Kaya General Torre, sinabi na ni Digong ang plano nila sa'yo. Ha? Babalikan ka ng mga anak o kamag-anak ni Digong. Whether magretiro ka o hindi sa pulis, nandyan na yan, nakaplano na yan, General Torre, kaya lagi kang mag-iingat ha. Pagdasal natin si General Torre.
O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.